Alleluia, 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 Alleluia. Buhay ang salita ng Diyos, ganap nitong natatalos, tanang ating niloloob. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nag-aayuno ang mga alagad ni Juan Bautista at ang mga Pariseyo. May lumapit kay Jesus at nagtanong, "Bakit po nag-aayuno ang mga alagad ni Juan Bautista at mga alagad ng mga Pariseyo, ngunit ang mga alagad ninyo ay hindi?" Sumagot si Jesus, "Makapag-aayuno ba ang mga panauhin sa kasalan, samantalang kasama nila ang lalaking ikinasal? Hindi, kapag wala na ang ikinasal, saka pa lamang sila mag-aayuno. Walang nagtatagpi ng bagong kayo sa lumang kasuotan. Pag-urong ng bagong kayo, mababatak ang luma at lalong lalaki ang punit. Wala rin namang nagsisilid ng bagong alak sa lumang sisidlang balat, sapagkat papuputukin ng alak ang balat. Kapwa masasayang ang alak at ang sisidlan. Bagong alak, bagong sisidlang balat." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, sa iba't ibang online platforms, at sa lahat ng ating mga kadiboto, sa iba't ibang panig ng Pilipinas, at maging sa buong mundo, kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Narinig po natin sa ating ebanghelyo ang pagkabahala ng mga alagad ni Juan Bautista tungkol sa mga bagay na lilipas at mga bagay na mananatili at mabubuhay kailanman. Tinanong nila si Jesus, bakit silang mga alagad ni Juan Bautista at mga Pariseyo ay nag-aayuno, ngunit ang mga alagad niya ay hindi? Tinago naman sila ni Jesus sa pamamagitan ng isang parabola tungkol sa piging ng isang kasalan, na kung saan ang panauhin ay hindi nag-aayuno hanggang nakakapiling nila ang lalaking ikinasal. Idinagdag pa ng Panginoon, makapag-aayuno ba ang panauhin sa kasalan
samantalang kasama nila ang lalaking ikinasal, wala rin namang nagsisilid ng bagong alak sa lumang sisidlang balat. Kapwa masasayang ang alak at ang sisidlad. Bagong alak, bagong sisidlang balat. Ano po ang tinutukoy ni Jesus Nazareno na bago at lumang sisidlan? Ang lumang sisidlan ay ang lumang tipan at ang bagong sisidlan ay ang bagong tipan. Noon po mula sa 10 utos ng Diyos, dumami at nanganak ng daan-daan pang mga utos. Ang akala nila ang istriktong pagsunod sa mga batas ay ang tanging kalugod-lugod sa Diyos. Kaya nga, ang kanilang pagsunod ay nakasentro na sa batas at hindi na sa Diyos. Sa pagdating ni Jesus Nazareno, dala-dala niya ang mabuting balita ng kaligtasan. Nakaugat ito sa ating masidhing pananampalataya sa Kanya na sinugo mismo ng ating Diyos Ama upang ating maging tagapamagitan at tagapagligtas. Kaya nga sa pagdating at pakikipamuhay ni Jesus Nazareno, tayo ay Kanyang tinipon bilang isang sambayanan at angka ng Diyos. Sa pamamagitan ni Kristo, nakasama natin ang Diyos. Ang dating akala natin na ang Diyos ay malayo, ipinaalala sa atin ni Kristo na ang Diyos malapit sa ating buhay. Kaya nga't narinig natin sa unang pagbasa na ang ating Panginoong Hesukristo, dahil siya ang pari magpakailanman, siya po ang dakilang punong saserdote na naghahandog ng pinakaganap na alay ng kaniyang sariling katawan para sa pagbabayad ng ating mga kasalanan. Siya ang tagapamagitan natin sa Ama at ito na ang bagong tipan ng Diyos Ama na sa pamamagitan ng kaniyang bugtong na anak, tayong lahat ay maligtas at makibahagi sa kaniyang buhay na banal. Kaya naman, ang dating napakaraming batas ay muling ibinalik ni Jesus Nazareno sa pinakabuod ng 10 utos. Ibigin natin ang Diyos at ibigin din natin ang ating kapwa. Dito, ang pagsunod ay hindi na sa mga titik o letra ng mga batas, ngunit ang ating malayang pagsunod ay dahil sa ating pagmamahal sa ating Diyos Ama. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, tunay ngang ang mabuting balita ng kaligtasan na hatid sa atin ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno ang siyang magbibigay sa atin ng tunay na kagalakan at pagbabago. Ngunit mangyayari lamang ito kung buo at bukas ang ating puso upang siya ay ating mahalin at patuloyin sa ating buhay. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na Poong Jesus Nazareno.